Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's pag-usapan natin itong nilabas na survey ng Social Weather Station na kinomisyon ng Strat-Base Group. At ito mga kababayan sa ating screen. Ayan po. Voter preference for senators for the 2025 elections December 2024 to January 2025. Ang kagandahan sa survey nito, lahat po isinama nila ha. Hindi katulad ng ibang survey na pili lang po yung kanilang pagpipilian. Ito po lahat. So bahala ka, sulat mo kung sino ang gusto mong maging senator kung sakali mang ang eleksyon ay gawin sa mga oras na ito. At ayon po sa mga respondents, mga kababayan, ito po, ang nanguna pa rin ay si Tulfo Erwin. Yan. Lagi pong guys, laging number 1 si Erwin Tulfo kahit anong survey. Publicus Asia, Pulse Asia. So para bang sigurado na si Erwin Tulfo na magna-number 1 sa susunod na eleksyon sa pagka-senator. Saka wala siyang wala siyang kasabayan sa rank 1 eh. So solong-solo niya yung rank number 1. Okay? Kahit nung December hanggang ngayong January, ganun pa rin, walang pagbabago. Talaga number 1 siya. Ngayon number 2. January 2025. Naku mga kababayan si Tito Soto, umangat po mga kababayan. Noong Disyembre, last year, 2024, number 5 si Tito Sen. Ngayon, number 2 na. At pangatlo si Lito Lapid. Itong mataas ang inangat. Pero mo, from number 11, kasi sabi ko nga, itong si Lito Lapid mukhang tagilid pero ngayong January mga kababayan, pumasok siya sa rank 3 and rank 4. Wala naman akong nakikitang meron ba nagawa ito na itong miyembro ng Committee de Silencio? Yan po sa Senado. Mas marami pang attendance ito sa sa Batang Quiapo kaysa dito sa Senado So nakapagtaka naman na bigla siyang umangat sa position 3 and position 4. Si Lito Lapid. Ito naman si Bongo ay hindi po nagbago yung kanyang ranking sa nung Disyembre at ngayong Enero. Kasi nung Disyembre 3-4 ang kanyang position, ngayon 3-4 pa rin. So steady steady to si Mr. Pasakit. Pasakit tuloy, malasakit daw sabi niya. O yan, number 3-4 ang kanyang rango. Number 5, panglima mga kababayan ngayong January ay si Ping Lacson na nung Disyembre ay number 7. Pia Cayetano, hindi, sandali. Tulfo. Si Ben Tulfo. Itong slangers. Pag nagsalita to, pag nag-English to, slang slang. Kaya katulad to ni Erwin Tulfo na American citizen. Kasi magsalita, alam mo pag nagsalita to, mas islang pa kay Erwin Tulfo Di ba? Grabe ito magsalita Talagang, nangyari parang ganito It was voter preference for the Zanzus for the 2025 elections. Ganyan po magsalita si Tulfo Ben. Yan si Bitag. Number 6 po nung nakaraang buwan, ngayon number 6 pa rin. Pia Cayetano. So ito bumaba mga kababayan. Last year, last December, 3-4 yung kanyang posisyon, 3-4 sa SWS. Ngayon 7-8. Kasi isa ito sa sa Queens of Pogo, mga kababayan. Ito yung sinasabi natin palagi na ito ang nagpasok po dito sa Pogo. Sila po ang nagbigay ng lisensya para po maging legal ang Pogo dito sa Pilipinas na hindi naman nakatulong. Sabi nila makakatulong sa bansa natin. Ayun, nakatulong na na yumaman yung mga protector. Okay, Manny Pacquiao. Number 8-9 nung Disyembre, ngayon 7-8. So umangat ng konti itong si Manny Pacquiao diyan sa SWS. Sumunod si Abby Binay.
Number 10 po siya nung Disyembre, ngayon tumaas, number 9 na. Bato de la Rosa, paano, umaangat si Bato de la Rosa? Alam ko sa ibang mga surveys, laglag to hindi to pumapasok sa top 12. Pero ngayon, anong nakalaang Disyembre, 12 to 14 ang kanyang position sa SWS, number 10. Mukhang may mekus-mekus na nangyari dito, ha? Number 10 na si De La Rosa. At si Bong Revilla, ito matindi mga kababayan. Ito yung the greatest loser. Biruin mo si Bong Revilla, number 2 sa SWS nung nakaraang buwan. Ngayon lagapak po sa number 11 to 13. Ayan po, kasi puro pagpapakyut din, no? Ang paglilingkod po sa bayan, mga kababayan, hindi po ito pagpapakyut. Kinakailangan po, meron kayong ginagawa sa Senado. Kapag wala kami nakikita ginagawa nyo sa Senado, wala rin kayo. Di ba? Revillame, Willie Revillame, from 8-9 position last month. Ngayon, mga kababayan, 11, 12, 13 na po ang kanyang posisyon. So, medyo bumagsak-bagsak na. Si Willie Revillame, naku Kuya Will, kailangan po magbigay ng maraming jacket. Ha? Pababa ka na. At si Pangilinan Kiko, ito matindi rin umangat din to Kiko Pangilinan. From number 15, siya ngayon ay pumalo sa posisyong 11, 12, 13 na meron 29% ngayong January. Ayun po yung top 12, mga kababayan. Ayun po yung kung ngayon gaganapin ng eleksyon, sila po ang magiging mga senators. Ito mga kababayan, sino? Yung mga nasa ilalim lang. Yung abot pa nila, yung number 12. Yung kaya pa nilang umangat sa number 12. Ang gagawin nila, kakapit sila dun. Di ba may mga pelikulang ganun mga kababayan? Nakahila sila. Ngayon kakapit ngayon siya dun sa kakapit siya dun sa number 13. Kakapit siya sa number 12. Kakapit siya sa 11 para umangat. So maglalaglagan ngayon yung mga nasa 11, 12 para makapasok sila. O sino-sino ba yung mga yan? Itong si mga kababayan, si Amy Marcos. Lumagapak po. At number position niya ngayon ay number 14. Kung nung nakaraang buwan ay 12 to 14 ang kanyang position, ngayon number 14 na. So laglag na po siya. So dapat 13 medyo 13 may pag-asa ka pa. Pero 14. Sabihin, malayo-layo, dalawang hakbang bago niya maabot uli yung number 12. Yun po yung yung importante, yung 12 Kaso ang nasa 12 ngayon, si Kiko Pangilinan. Kaya kailangan gumawa ka ng pelikula laban kay Kiko Pangilinan. para matanggal si Kiko Pangilinan. O kaya gawan mo ng pelikula si Willie Revillame, sa si Bong Revilla. Sabi mo, sila, mga korap. Para masiraan mo at umangat ka. Senator Amy. So, itong dalawa, ito pa mga kababayan, si Camille Villar. Ang posisyon ngayon, number 15. Dati pong nasa number 12, 14. Ito nakakagulat. Itong number 12 to 14, last month, alam ko kasama si Bato, biglang umangat si Bato sa number 10, anong nangyari? Dahil doon sa commercial niya? Bato. Taga mo sa Bato. Walang kwentang tao. Bato. Ganun ba yun? So ito mga kababayan, ang nandito po sa ilalim na may pag-asa pa naman kahit konti ay si Amy Marcos at si Camille Villar. Ito yung napapabalitang may pinakamalalaking na gastos na po sa kanilang pagkampanya. Umabot na po ng tag-1 bilyon mahigit ang nagastos na itong dalawang ito. Pero, kulelat pa rin, hindi pa rin sila pumapasok sa top 12. Grabe, no, mga kababayan? Kapag ikaw pala ikakandidato sa pagka-senator, kahit gumastos ka ng 1 bilyon mahigit sa iyong mga ads, may pag-asa pa rin ikaw ay etchapuera. Ayun mga kababayan, sila yung may pinakamalalaking nagastos na. Pero
laglag pa rin sila. Ang posisyon nila, number 14 saka number 15. Di ba? Eh, yan pa naman yung mga ganyan yung mga kandidato nakakatakot. Yung ang laki ng ginagastos. Kasi pag nanalo, syempre, unang-una mong misyon ay bawiin yung iyong mga nagastos. Di ba? Ayun ang mission mo, bawiin mo yung nagastos. Hindi naman ang mission mo para tumulong eh. Etos yun, etos. Ang unang mission mo, magkano nagastos natin? 1 billion. Bawiin natin, doblehin, triplehin. Pagkatapos nun, doon pa lang, makikita mo, magtatrabaho. So, itong dalawang may pinakamalalaking ginastos, bilyon, mga kababayan. Nasa posisyon 14 at 15. Ito naman yung posisyon ngayon na number 16 pababa na mga kababayan. Sino ba mga sikat na mga personalidad dito? Si Bam Aquino, Doc Willie Ong, Ben-Hur Abalos, Gringo Nasan, Tol Tolentino, laglag si Tol, Philip Salvador, Bonifacio Bosita, Rodante Marcoleta. Nako, ito, ang dami na rin ako nakikita mga pa-cute-cute ni Marcoleta. May pasayaw-sayaw pa siya pag ganun lang. Ay, gumaganon-ganon lang si Marcoleta, mga kababayan eh. Di ba? Kaya lang wala ring epekto. Ang posisyon niya, number 23. Kaya sabi ko sa inyo, ito si Marcoleta, nagagalit minsan sa survey. Anong gagawin natin kung talagang ayaw sa'yo ng taong bayan? Di ba? Pagkatapos si Marcoleta, number 23, Si Franz Castro. Sunod si Atty. Vic Rodriguez. Nako, ito. Ang taas kasi ng pangarap na ito mga to itong mga DD shit na ito Etong si Rodriguez, si Jimmy Bondoc, wala, 25 to 26, wala na tong pag-asa. Wala na mga kababayan. Tapos si Ariel Kerubin, ako na-interview to sa na-interview sa SMNI, wala na to. Pag kumampi ka sa kampo ng mga Duterte, sigurado laglag ka na. Pero lang kung gumagastos ka ng bilyon at nagbabayad ka ng mga trolls, yan, pwede ka. Pero kung simple ka lang, simpleng buhay, wala. Malabo ka pa sa sabaw ng pusit na manalo. Mendoza. Ito, basahin na natin pababa. Pagkatapos si Kerubin, si Mendoza. Si Kibuloy. Ito pa, asa. Ito yung kasama lagi ni Marcoleta sa poster sa tarpaulin Wala rin yung mga style niyo, bulok. Mendoza, sumunod, Arellano, De Guzman, Casino, Lidasan, Espiritu Gonzales, Balion, Mata, Montemayor, Escobar, Balbuena, Ahmad, Jose, Rely Jr., Matula, Tony Adonis, Jerome, Lambing, Raul. Ba't parang wala si Mark Gamboa? Teka lang Wala si Mark, hindi pumasok si Mark. Ito pala malinaw, nagtsatsaga ako sa malabo, wala. So walang ba't para wala dito hindi na, naman yung kaibigan ko, hindi pumasok. Kahit man lang, kahit rank number, wala Tinanggal ba si Mark Gamboa? Ba't wala dito si Mark Gamboa? Gamboa, wala So, 40 to 62 ang ranko at 35 to 55. Ranko na baka siya, 56 to 100. Si Mark. Mark, ano nangyari, Mark? Ba't wala ka rito? Okay, so yan mga kababayan. So, kapansin-pansin at ang talagang highlight dito mga kababayan ay etong si Marcos, si Amy Marcos ay laglag po. Camille Villar laglag din. Doc Willie Ong laglag din. Ben-Hur Abalos laglag din. Ayan, Tol Tolentino laglag din. Philip Salvador matagal nang laglag to. Pati si Marcoleta, si Kibuloy, yan po mga kababayan na yung mga wala na talagang kapag-apag-asa yan. So, ayun po mga kababayan ang bagong resulta ng SWS. Lakas pa rin talaga ni Erwin kahit ito ay nag-TNT po sa Amerika. At ang kanyang dahilan ng pag-TNT ay para sa pamilya. Ginastify pa Ginastify pa niya
na talagang siya'y nameke ng mga dokumento para doon sa kanyang pamilya. Kung ako sa kanya, dapat nanahimik na lang siya. Kasi mali pa rin yun isipin tuloy ng tao na kung kaya mong gawin yan, di kaya mong gawin lokohin na taong bayan, lalong-lalo ng mga Pilipino. Kaya mag-isip-isip kayo mga kababayan. Si Tito Sen, mga kababayan, number 2 na. Congratulations kay Tito Sen. At etong si Bato de la Rosa, biruin mo yan, number 10. Anong ginawa nitong na to? Paano naging number 10? Ha? Okay, so yan lang po muna mga kababayan ang ating update pagdating po sa 2025 midterm elections sa senatorial survey preference. At etong dalawang may pinakamalalaking ginastos na bilyon na laglag po sa top 12. At ilang buwan na lang po ang eleksyon. January, February, March, April, May. So ilang buwan na lang, 4 na buwan na lang at mag-i-eleksyon na. Kaya magbabago pa to mga kababayan, magbabago pa. Pero pansin ko doon sa pinakamatataas na posisyon, hindi na po nagbabago Nagpapalit-palitan na lang sila So delikado rito mga kababayan ay 10 to 12 na pwedeng matanggal sa pwesto. Pero mga kababayan umaabot kahit sa hanggang 6 talaga nagpapalitan pa rin. Kaya naman po ay base sa survey. Yan po ay kumbaga ay pulso ng bayan na hindi naman po yan ang talagang kalalabasan ng election 2025. Yan lang po ay ating guide. Okay? Hindi po ito magiging basehan ng ating boto. Ang basehan po ng ating boto, syempre, ay yung puso natin. At yung ating pag-re-research kung ano ba talaga itong mga to, kung anong nagawa, may nagawa na ba, may gagawin ba, o mambubulsa lang ng pera ng bayan, kinakailangan po natin magsaliksik. At yun po ang magiging basihan ng ating boto sa darating na 2025 elections. Alright, so yun lang po muna mga kababayan, basta tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.